Yumanig ang buong mundo ko sa lakas ng sampal na dumapo sa pisngi ko. Hindi ito ang una at alam kong hindi rin ito ang magiging huli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kirot, hindi lang sa pisngi kong namimitig, kundi sa mismong kaluluwa ko. Kasabay ng lagapak ng palad ni Cedric sa mukha ko, ay ang tunog ng pagbasag ng paborito kong vase na gawa sa muranong salamin. Talsik ang mga piraso nito sa makintab na sahig na gawa sa marmol, kumikinang na parang mga luhang hindi ko maiyak. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Lian, umalinggaw ang boses ni Cedric sa loob ng mansyon naming walang laman, kundi mamahaling gamit at malamig na katahimikan. You are FD Villa now. Hindi ka na isang hamak na kuangko na basta-basta na lang maglalabas ng kung ano-anong opinyon sa publiko. Pinapahiya mo ako. Pinapahiya mo ang pamilya ko. Nakatungo lang ako, pinipigilan ang panginginig ng mga labi ko. Naramdaman ko ang mainit na likido sa gilid ng bibig ko, dugo. Ang mga piraso ng basag na vase sa paanan ko ay tila sumasalamin sa durog kong pagkatao. Bawat piraso, isang pangarap na binitiwan. Bawat piraso, isang piraso ng sarili ko na isinuko ko para sa kasal na ito. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko, ang mga daliri niya ibumaon na parang bakal. Pilit niyang itinaas ang mukha ko para magtama ang mga mata namin. Sa mga mata niya, wala akong makitang pagmamahal. Tanging galit, pagkadismaya, at isang nakakatakot na posesyon. Para akong isang mamahaling tropeo na ayaw niyang magasgasan, hindi dahil mahalaga ako, kundi dahil pag-aari niya ako. Ano? Hindi ka makasagot. Ningisi siya, isang ngising nakakapangilabot. Akala mo ba dahil pinakasalan kita, may karapatan ka ng sumuway? Tandaan mo, Lian. Ako ang nag-ahon sa pamilya ninyo mula sa kahihiyan. Utang ninyo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo ninyo. Kaya huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko. Binitawan niya ako ng marahas. Napaurong ako, muntik nang matapilok sa sarili kong mga paa. Napahawak ako sa pader para suportahan ang sarili ko. Dito sa malawak na bahay na ito, pakiramdam ko'y masikip pa sa pinakamaliit na kulungan. Ang mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame ay hindi nagpapakita ng kalayaan. Ipinapamukha lang nito sa akin ang isang mundong hindi ko na maaaring maging bahagi. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Noong bata pa ako, sa luma naming bahay sa probinsya, ang pangarap ko lang ay simple. Isang maliit na bahay, isang hardin na puno ng sampagita, at isang pamilyang buo sa pagmamahal. Ngunit ang mga kuangko, isang pamilyang dating tinitingala sa mundo ng negosyo, ay bumagsak. At ako ang naging pambayad utang. Ako ang naging tulay para muling umangat kami, sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Cedric de Villa, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Sa labas, perpekto ang lahat. Si Lian Cuangco at Cedric de Villa, a match made in heaven, sabi ng mga magazine. Pero sa loob ng mga pader na ito, ang langit ay impyerno. Linisin mo yan, utos ni Cedric, tinuturo ang mga bubog sa sahig. At pagkatapos, magkulong ka sa kwarto mo. Ayokong makita ang pagmumukha mo hanggang bukas. Nakakasira ka ng gabi. Tumalikod na siya, inaayos ang kanyang mamahaling Italian suite na para bang walang nangyari. Parang nagpagpag lang siya ng alikabok. Ganoon lang ako sa kanya. Isang alikabok na kailangang ipagpag kapag nakakagulo. Nang maiwan akong mag-isa sa sala, dahan-dahan akong lumuhod. Hindi para pulutin ang mga bubog, kundi dahil bigla na lang nang hina ang mga tuhod ko. Doon, sa gitna ng karangyaan at kalungkutan, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Tahimik na pag-iyak. Walang hagulgol. Sanay na ang mga pader na ito sa mga piping hikbi ko. Habang isa-isa kong pinupulot ang matutulis na piraso ng salamin, isang alaala ang bumalik. Ang vase na ito regalo sa akin ni Mama bago siya pumanaw. Para kapag malungkot ka, anak, sabi niya noon, lagyan mo lang ng sariwang bulaklak. Ang mga bulaklak may kakayahang magpasaya ng kahit sinong nalulumbay. Ngayon, basag na ito. Tulad ng puso ko. Tulad ng pangako ni Mama. Bigla, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan. Sunod-sunod. Walang patid. Napakunot ang noo ko. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Mula sa itaas, narinig ko ang inis na boses ni Cedric. Sino ba iyan?
Hindi ba nila alam na gabi na? Bumaba siya ng hagdanan, halatang iritado. Binuksan niya ang pinto, handa nang sumigaw sa kung sino mang istorbo. Pero natigilan siya. Mula sa kinaupuan ko sa sahig, nakita ko ang anino ng ilang matatangkad na lalaki sa may pintuan. Lahat sila ay nakaitim na suit, parang mga ahente sa isang pelikula. Seryoso ang kanilang mga mukha, walang emosyon. "What is this? Who are you?" tanong ni Cedric, may halong pagbabanta sa kanyang boses. Hindi sila sumagot. Ang leader ng grupo, isang lalaking may katangkaran at malapad ang balikat, ay tiningnan lang si Cedric mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong langaw na nakaharang sa daan. Pagkatapos, ang mga mata niya ay napunta sa akin, sa babaeng nakaluhod sa sahig, napapalibutan ng mga basag na bubog. Sa isang senyas niya, pumasok ang dalawa niyang kasama. Nilampasan lang nila si Cedric na parang hindi ito umiiral. "Get out of Evie house," sigaw ni Cedric, sinusubukang harangan sila. Pero isang lalaki lang ang humawak sa balikat niya at marahan pero may puwersa siyang itinabi. Nanlaki ang mga mata ni Cedric, hindi makapaniwala sa nangyayari sa sarili niyang pamamahay. Lumapit sa akin ang dalawang lalaki. Akala ko'y sasaktan nila ako. Napapikit ako, hinahanda ang sarili ko. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman ko ang dalawang pares ng kamay na marahang itinayo ako. "El Lian ko ang Codevilla," sabi ng isa sa kanila, ang boses ay magalang ngunit malamig. "Sumama po kayo sa amin." "Saan?" Yun lang ang salitang namutawi sa aking mga labi. Ang isip ko'y gulong-gulo. Baka na ba ito ni Cedric? Isa na namang paraan para takutin ako. Tumingin ako sa kanya. Nakatayo siya roon, gulat na gulat, ang mukha ay namumutla. Hindi. Mukhang wala siyang kinalaman dito. "Huwag ninyong hahawakan ang asawa ko," sa wakas ay nakabawi si Cedric. Sinugod niya ang mga lalaki, pero mabilis siyang napigilan. "Sino ang nagpadala sa inyo? I'll sue you. I'll have all of you arrested." Ang lider ng grupo ay ngumisi lang ng bahagya. Isang ngising mas nakakatakot kaysa sa galit ni Cedric. "Subukan mo, Dilis de Villa," sabi niya sa mahinang boses. "Tingnan natin kung kaninong koneksyon ang mas matibay." Pagkasabi noon, marahan nila akong inakay palabas ng pinto. Wala akong nagawa. Para akong isang manika na walang sariling isip, walang sariling lakas. Ang tanging nagawa ko ay lumingon pabalik. Naiwan si Cedric sa loob, sumisigaw, nagbabanta, pero walang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mukhang kaawa-awa. Isinakay nila ako sa isang itim at makintab na sasakyan. Isang Mercedes-Benz S-Class. Pinagitnaan ako ng dalawang lalaki sa backseat. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng sarili kong puso, na kumakabog na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Saan nila ako dadalhin? Sino sila? Kidnapper. Pero bakit ganito? Masyadong profesional. Masyadong malinis. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na kalsada ng Forbes Park ay unti-unting nawawala, napapalitan ng mga ilaw ng EDSA sa gabi. Pakiramdam ko, lalo akong inilalayo sa anumang uri ng kaligtasan. Matapos ang halos isang oras na biyahe, pumasok kami sa isang pribadong subdivision na hindi ko pamilyar. Mas luma ang mga bahay dito kumpara sa Forbes. Mas malalaki ang mga puno, mas madilim ang mga kalsada. May aura ng lumang pera, ng kapangyarihang matagal nang nakatayo. Huminto kami sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito ng kusa, na para bang inaasahan na ang aming pagdating. Pumasok kami sa isang mahabang driveway na napapalibutan ng mga puno ng akasya. Sa dulo nito, isang mansyon na luma pero elegante ang nakatayo. Istilong Espanyol na may malalaking bintanang kapis at malawak na beranda. Ito ang bahay na kinalakihan ng tatay ko. Ang bahay na matagal ko nang hindi nabibisita. Ang bahay ng lola ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Bigla, mas natakot ako kaysa noong nasa kotse pa lang ako. Pinagbuksan ako ng pinto. Inalalayan akong bumaba. Dinala nila ako papasok sa malaking pinto na gawa sa Nara. Ang loob ng bahay ay puno ng antigong kasangkapan. Amoy luma, amoy floor wax, amoy kapangyarihan. At doon, sa gitna ng malawak na sala, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan na gawa sa kahoy at solihiya, ay isang babae.
Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang kanyang buhok na may mga uban ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay matalim, parang agila. Hindi siya tumayo. Hindi siya ngumiti. Tinitigan niya lang ako, mula sa magulo kong buhok, sa namamagang pisngi, hanggang sa damit kong may bahid ng dumi mula sa sahig. Siya si Lola Flora ko angko. Ang matriarka ng aming angkan. Ang babaeng huli kong nakausap noong araw ng kasal ko, kung saan sinabi niya lang, gawin mo ang nararapat. Lumapit ako, nanginginig ang mga binti. Lola, ang boses ko ay halos pabulong. Anong ginagawa ko rito? Bakit ninyo ako pinakuha? Hindi siya sumagot agad. Itinaas niya lang ang kanyang kamay, isang senyas para sa mga lalaking nagdala sa akin na umalis. Umalis sila ng walang ingay, isinara ang pinto sa kanilang likuran. Ngayon, kaming dalawa na lang. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw ni Cedric. Tiningnan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ko. Pakiramdam ko, hubad na hubad ako sa harap niya. Lola, please, pagmamakaawa ko. Hindi ko po maintindihan. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses, hindi malakas, pero puno ng otoridad na hindi mo kayang suwayin. Malamig. Kasing lamig ng marmol na sahig sa bahay ni Cedric. Hindi niya ako tiningnan. Ang tingin niya ay nakatuon sa isang lumang litrato sa ibabaw ng piano, isang litrato ng buong pamilya ko angko noong kasagsagan ng aming kapangyarihan. Dinukot kita, Lian, sabi niya sa wakas, bawat salita ay tila patalim. Dahil mula ngayong gabi, tapos na ang pagiging Devilla mo. Magsisimula ka ulit. Pero sa pagkakataong ito, sa ilalim ng mga patakaran ko. Lumingon siya sa akin, at sa unang pagkakataon, may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito awa. Hindi rin galit. Ito ay determinasyon. Isang nakakakilabot na determinasyon. Dinala kita rito hindi para iligtas ka, pagpapatuloy niya, habang isa sa mga katulong ay naglalapag ng isang folder sa mesang nasa tabi niya. Dinala kita rito dahil may kailangan akong ipagawa sa iyo. Ibinukas niya ang folder. Ang laman nito ay mga papeles at isang litrato ng isang lalaking hindi ko kilala. Kailangan mong pakasalan ang lalaking ito. Tumama sa pandinig ko ang mga salita ni Lola Flora na parang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Kailangan mong pakasalan ang lalaking ito. Nakatitig ako sa litratong nasa ibabaw ng folder. Isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa malawak na bintana ng isang opisina, kitang-kita ang skyline ng Makati. Nakasuot ng business suit, malapad ang likod, at may tindig na sumisigaw ng kapangyarihan. Hindi ko makita ang mukha niya, pero sapat na ang kanyang postura para sabihing hindi siya ordinaryong tao. Isang tawang walang saya ang kumawala sa aking mga labi. Tawang puno ng sakit, pagod at kawalan ng pag-asa. Ano po, tanong ko, hindi makapaniwala. Lola, kakalabas ko lang sa isang impyerno. At ngayon, ipapasok niyo ako sa panibago. Ang titig ni Lola ay nanatiling matigas na parang bato. Walang bahid ng simpatya. Hindi ito isang pakiusap, Lian. Ito ay isang kondisyon. Kondisyon? Para saan? Nagsimula nang manginig ang boses ko, hindi sa takot, kundi sa galit na namumuo sa dibdib ko. Galit na matagal kong kinimkim. Para sa kalayaan ko. Lola, kinuha ninyo ako mula sa bahay ni Cedric. Akala ko tinutulungan ninyo ako. Pero ano to? Ipagpapalit niyo lang ako mula sa isang Devilla papunta sa kung sino man itong lalaking to. Ganoon na lang ba talaga ang tingin ninyo sa akin? Isang bagay na pwedeng ipamigay? Ipagbili? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng 2 taon ay biglang sumabog. Hindi pa ba sapat na isinakripisyo ko na ang buhay ko para sa pamilyang ito? Ipinagbili niyo ako kay Cedric para sagipin ang pangalan ng mga kuang ko. Tiniis ko ang lahat, Lola. Ang mga sampal niya, ang mga masasakit niyang salita, ang pagkulong niya sa akin sa bahay na iyon. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa inyo. At ito ang igaganti ninyo sa akin. Sa wakas, nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Lola Flora. Isang kislap ng hindi ko matukoy kung ano. Galit? O baka sakit din? Ngunit nawala rin ito agad, napalitan ng dati niyang malamig na maskara.
tapos ka na, tanong niya, ang boses ay kalmado pa rin. Ang kalmadong iyon ang mas lalong nagpasiklab sa akin. Hindi. Hindi pa ako tapos. Ayoko na, Lola. Sawang-sawa na ako na maging pambayad utang ninyo. Kung ang pagtulong ninyo ay may kapalit na isa na namang arranged marriage, mas gugustuhin ko pang bumalik sa impyerno ko. At least doon, kilala ko na ang demonyo. Tumayo ako, handa nang tumalikod at umalis. Hahanap ako ng paraan. Kahit maglakad ako palabas ng subdivision na ito, gagawin ko. Kahit saan, basta malayo sa kanilang lahat. Umupo ka, Lian, utos niya. Ang boses niya ay hindi na palakas, pero may bigat ito na pumigil sa aking mga paa. Parang isang pader na hindi ko kayang tibagin. Dahan-dahan, labag sa kalooban ko, napaupo akong muli. Ang lakas ng loob ko kanina ay unti-unting nawala na parang hanging sumingaw mula sa isang lobo. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ni Lola sa akin, sa aming lahat. Ang pamilya ko angko ay hindi basta-basta isang pangalan lang, Apo. Simula niya, tinitingnan ang lumang litrato ng pamilya sa pader. Ito ay isang legasiya. Isang imperyong pinaghirapan ng mga ninuno natin. Isang imperyong winasak ng sarili mong ama. Napakagatlabi ako sa sakit ng marinig ang tungkol kay Papa. At ang imperyong iyon, pagpapatuloy niya, ay unti-unti kong ibinabangon muli. Pero hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Ang mga De Villa akala ko sila na ang solusyon. Akala ko, sa pamamagitan ng pagsasanib ng ating mga pangalan, manunumbalik ang ating lakas. Nagkamali ako. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, at sa pagkakataong ito, ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Si Cedric De Villa ay isang hangal. Mahina. Ang tanging alam niyang gawin ay magtago sa anino ng kanyang ama. Ang pamilya nila, sa kabila ng kanilang yaman, ay walang tunay na kapangyarihan. Nabubulok na sila mula sa loob. At hinihila kanila pababa kasama nila. Biglang bumukas ang malaking pinto ng sala. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Lola, yumuko ng bahagya, at sinabing, Maam, narito na po siya. Tumango lang si Lola. Papasukin mo siya. Isang kaba na naman ang gumapang sa aking dibdib. Sino? Sino ang darating? Ang lalaki ba sa litrato? Ilang sandali pa, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pasilyo. Isang lalaki ang pumasok sa sala. Matangkad, marahil ay nasa mga unang taon ng 30. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na turtleneck sweater at itim na slacks, casual, pero ang dating ay mas formal pa kaysa sa pinakamahal na suit. Ang kanyang buhok ay makapal at maitim, bahagyang magulo na tila hinawi lang ng kanyang mga daliri. At ang kanyang mukha doon ako natigilan. Hindi siya gwapo sa paraang nakikita sa mga billboard. Ang kanyang mga panga ay matutulis, ang kanyang mga labi ay manipis, at ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Parang dalawang balon na walang katapusan. Malamig. Walang emosyon. Tiningnan niya ako, ngunit parang hindi niya ako nakikita. Para akong isang piraso ng mueble sa silid na iyon. Oliver, bati ni Lola Flora, walang ngiti. Tumango lang ang lalaki, si Oliver, bilang tugon. Hindi niya binati si Lola pabalik. Hindi rin niya ako tiningnan muli. Dumiretso siya sa isang silya sa tapat ko at umupo. Ang bawat kilos niya ay kontrolado, tahimik at may bigat. Siu-like pero mas malamig. Mas misteryoso. Lian, sabi ni Lola na pumuputol sa nakabibinging katahimikan. Meet Oliver Serrano. Ang magiging asawa mo. Napatingin ako kay Oliver. Naghihintay ng kahit anong reaksyon. Isang ngiti, isang pagkunot ng noo, kahit ano. Pero wala. Nanatili siyang parang estatwa, ang mga mata ay nakapako sa mesang nasa pagitan namin. Anong klaseng buhay na naman to? Sigaw ng isip ko. Mula sa isang mainitin ang ulo at bayolenteng asawa, papunta sa isang taong yelo. Alin ang mas masahol? Ang impyernong alam mo na, o ang impyernong hindi mo pa kilala? Hindi ako papayag, mariin kong sabi, ngunit sa pagkakataong ito, mas para sa sarili ko na lang ang sinasabi ko. Tiningnan ko si Lola, pagkatapos ay si Oliver. Hindi ninyo ako pwedeng pilitin. Hindi si Lola ang sumagot. Si Oliver. Walang pumipilit sa'yo, yun ako angko, sabi niya. Ang boses niya ay mababa at malalim, ngunit walang init.
parang tunog ng yelong kumikiskis sa salamin. Sa wakas, tiningnan niya ako. At sa isang saglit na iyon, pakiramdam ko ay nakita niya ang lahat, ang takot ko, ang galit ko, ang pagod ko. Pero wala pa ring nagbago sa ekspresyon niya. This is a business proposal. Take it or leave it, see. Business proposal, napatawa na naman ako ng mapakla. Ang kasal, isang business proposal. Ganoon ba talaga tingin ninyo sa lahat ng bagay? Yes, simpleng sagot niya na lalong ikinainis ko. Bakit? Tanong ko sa kanya, puno ng paghamon. Ano ang makukuha mo rito? Isa ka namang serano, di ba? Hindi mo kailangan ang pangalan ng mga kuang ko. Hindi ko kailangan ang pangalan ninyo pag-amin niya. Kailangan ko ang isang asawa. Isang pansamantalang asawa. Tumingin siya kay Lola Flora. The terms are clear. We get married. We stay married for 2 years. After 2 years, we get quiet annulment. In exchange, I will help Kwangko Consolidated rise from the ashes. I will destroy anyone who stands in its way, including the Divillas. Natigilan ako. Wasakin ang mga Divilla. At ikaw, Jimeth Kwangko, pagpapatuloy niya, ibinalik ang malamig niyang tingin sa akin. You will get your freedom. Not just from Cedric, but from everyone. After 2 years, you can walk away with a substantial settlement, enough for you to disappear and start new life anywhere you want. No strings attached. Ang alok ay parang isang panaginip. Kalayaan. Isang bagong buhay. Ang lahat ng gusto ko. Pero ang kapalit 2 taon na naman ang pagiging bihag. Bakit ako? Tanong ko, ang boses ko'y halos pabulong na. Bakit kailangan ako? Hindi siya sumagot. Si Lola ang nagsalita. Dahil kailangan niya ng isang asawang hindi aasa sa kanya, hindi siya ibigin at kayang panindigan ang sarili. Isang asawang dumaan na sa hirap at hindi basta-basta susuko, sabi ni Lola, pero ang tingin niya ay nasa akin. Kailangan niya ng isang kuangko. At ikaw, Lian, sa ayaw at sa gusto mo, ang huling kuangko na may dugong bughaw at may tapang na bakal. May kung anong kumirot sa puso ko sa sinabi ni Lola. Isang papuri ba iyon, o isa lang paglalarawan ng isang kasangkapan? Tiningnan ko si Oliver. Sinubukan kong basahin ang nasa isip niya, pero ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Paano kung ayoko? Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa gilid ng labi ni Oliver. Napakabilis, halos hindi mo mapapansin. Pero nakita ko. At nagbigay iyon sa akin ng kilabot. Then you can walk out that door right now, sabi niya. Bumalik ka kay Cedric. Harapin mo ang galit niya ngayong alam niyang tinangka mong tumakas. O mas mainam, harapin mo ang mundo ng mag-isa. Walang pera, walang pangalan, walang kakampi. Good luck with that. Ang bawat salita niya ay isang sampal. Isang sampal ng katotohanan. Wala nga akong pagpipilian. Ang daan palabas sa pinto na iyon ay hindi daan patungo sa kalayaan. Isa iyong bangin. Napayuko ako. Talo na naman ako. Mula sa isang kulungan, papasok sa isa pa. Ang pinagkaiba lang, ang bagong kulungan na ito ay may taning. 2 taon. May isa pang kondisyon, sabi ni Lola Flora, na nagpatingala sa akin. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong bigat na hindi ko pa narinig dati. Isang bigat na parang huling habilin. Ang kasal na ito ay hindi lang sa papel, Lian. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagpatuloy si Lola, ang mga mata niya ay hindi kumukurap. Malamig pero may determinasyon. Sa loob ng 2 taon, kailangan ninyong bigyan ang pamilyang ito ng isang tagapagmana. Kailangan ninyong bigyan ang pamilyang ito ng isang tagapagmana. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, mas mabigat at mas nakakasakal kaysa sa usok. Sa isang iglap, ang sala ng mansyon ni Lola ay naging isang vacuum. Walang hangin. Walang tunog. Tanging ang malakas na pagtambol ng puso ko sa aking dibdib na parang gustong kumawala at tumakbo palayo. Tumingin ako kay Lola, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro sa kanyang mukha. Wala. Seryoso siya, kasing seryoso ng isang hatol. Pagkatapos, napalingon ako kay Oliver.
Inaasahan kong makakita ng pagkabigla, pagtutol, o kahit galit sa mukha ng taong yelo na ito. Ngunit nanatili siyang hindi matinag. Ang tanging nagbago ay ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Malinaw na hindi rin niya inaasahan ang huling kondisyon ni Lola. At doon ko naramdaman ang doble karang pagtataksil. Double betrayal. Una, ipinagkanulo ako ng asawa kong si Cedric na ang sinumpaang pagmamahal ay naging kulungan at pananakit. Ngayon, ipinagkakanulo ako ng sarili kong lola na ang alok na kaligtasan ay may kasamang panibagong kadena, isang kadena na hindi lang igagapos ang pangalan ko, kundi pati na rin ang aking katawan. Ano-ano pong sinasabi ninyo, nanginginig kong tanong. Ang galit ko kanina ay napalitan ng isang malamig na takot. Tagapagmana? Lola, hindi ako isang hayop na pwedeng i-breed para lang magkaroon ng supling. Hindi ako isang baboy ramo. Huwag mo akong bastusin, Lian, mariing sabi ni Lola, ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba, sapat na para patahimikin ang buong silid. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi rin ito tungkol kay Oliver. Ito ay tungkol sa dugo. Ang dugo ng mga koangko. Ang legasyang winasak ng ama mo ay kailangang magpatuloy. At mangyayari lang iyon kung may susunod na henerasyon na magdadala ng ating pangalan. This was not part of our agreement. Sa wakas ay nagsalita si Oliver. Malamig pa rin ang boses niya, pero may diin. Tumingin siya kay Lola Flora, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng paglaban sa kanyang mga mata. The deal was a marriage of convenience to merge our corporate interests and to give Viet Quang Co a way out. And here complicates everything. Ang isang tagapagmana ay hindi komplikasyon, Givi Serrano. Ito ang semento na magpapatibay sa unyon na ito, sagot ni Lola, hindi natitinag. Isipin mo na lang na isa itong insurance policy. Titiyakin nito na mananatili kayong magkasama sa loob ng 2 taon, at titiyakin nito na ang lahat ng pinaghirapan nating itayo ay may mapupuntahan. Isang nakakabaliw na katahimikan ang muling namayani. Kaming tatlo, nakaupo sa magagarang silya, nag-uusap tungkol sa paglikha ng isang buhay na para bang nag-uusap lang tungkol sa stock market. Anong klaseng mundo to? Sigaw ng isip ko. Ayoko na. Suko na ako. Pero nang tumingin ako kay Oliver, nakita ko siyang pumikit ng mariin, isang beses lang, na para bang may tinitimbang na napakabigat sa kanyang isipan. Pagdilat niya, ang mga mata niya ay muling naging blanko at malamig. Tumingin siya sa akin, hindi kay Lola. I will add another clause to our contract, Dila Quangco, sabi niya, diretsahan. If we are to proceed with this condition, a child born from this union will legally be Quangco, but will be raised under Dinvai's sole financial and parental custody after the annulment. You will have visitation rights, but you will be free. Completely free. That is the non-negotiable term. Para akong sinaksak. Ang anak ko isusuko ko rin. Ngunit bago pa ako makasagot, tumayo na si Lola. Mag-usap kayo. Pag-isipan ninyong mabuti. Pero tandaan ninyo, ang alok na ito ay may hangganan. At tulad ng isang reyna na tapos nang magbigay ng utos, tumalikod siya at iniwan kaming dalawa ni Oliver sa sala. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking blur. Isang bangungot na ayaw matapos. Pumayag ako. Ano pa nga bang magagawa ko? Para akong isang taong nalulunod na kumapit sa nag-iisang salbabida, kahit na alam kong ang salbabidang iyon ay may kasamang lason. Inilipat ako sa isang suite sa loob ng mansyon ni Lola. Malaki, maganda at malamig. Parang isang magarang kulungan. At doon nagsimula ang aking re-education. Ang isang koangko ay hindi basta-basta umuupo. She glides, sabi ni Madame Souza, isang matandang bihasa sa social etiquette na may British accent at walang pasensya. Tinitingnan niya ako na para akong isang kakaibang spesimen na nakita niya sa ilalim ng mikroskopyo. Pilit kong inayos ang pag-upo ko, ang likod ay tuwid na tuwid. Pakiramdam ko, may nakatutok na ruler sa likuran ko. Sorry po. Sanay po kasi akong nakadekwatro. We do not cross our legs like commoner, my dear. We cross at the ankles. Elegantly. Hay nako. Araw-araw, ganito ang eksena. Mga leksyon sa tamang paghawak ng kubyertos, may 12 klase pala ng tinidor, tamang pagngiti, hindi dapat kita ang gilagid, at tamang pakikipag-usap,
bawal ang chismis, dapat tungkol sa sining, politika, at ekonomiya. Mayroon ding fashion consultant na pinalitan ang buong laman ng aparador ko. Lahat ng luma kong damit na may bakas pa ng pagiging tia ko, ay nawala, napalitan ng mga damit na may tatak na hindi ko mabigkas ang pangalan. You have a good frame, Lian, sabi ng stylist na si Anton. But we need to refine your image. Less grieving wife, more powerful heiress. Sa mga gabing mag-isa ako sa aking kwarto, tumitingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang sarili ko. Pinipilit nilang burahin ang bawat bakas ni Lian na naging asawa ni Cedric, pero sa proseso, parang binubura na rin nila kung sino talaga ako. Sa loob-loob ko, natatawa na lang ako. Palengkera pa rin daw ako, bulong ko sa sarili ko, habang pinipilit isuksok ang paa ko sa isang sapatos na Manolo Blahnik na parang sadyang ginawa para pahirapan ang sangkatauhan. Si Oliver, halos hindi ko nakikita. Aalis siya ng maaga, uuwi ng hating gabi. Minsan, sa agahan, magkakasalubong kami. Isang tipid na tango lang ang palitan namin. Walang salita. Walang emosyon. Mas madali na rin siguro iyon. Mahirap magpanggap na may relasyon kung pareho kayong ayaw. Isang gabi, ginabi ako sa library ni Lola. Ito na yata ang paborito kong lugar sa buong mansyon. Puno ng mga libro. Tahimik. Dito, kahit paano, nakakatakas ako. Binigyan ako ni Lola ng isang assignment, pag-aralan ang isang potential na investment para sa Coangco Consolidated, isang kumpanya ng Sustainable Agriculture Technology. Kailangan kong gumawa ng isang presentation. 2 taon akong nabakante. 2 taon akong naging palamuti lang sa bahay ni Cedric. Ang utak ko parang kinalawang na. Kanina pa ako nakatitig sa laptop pero gulong-gulo ang isip ko. Ang mga numero ay nagsasayaw sa harap ko. Ang kumpiyansa ko nasa pinakamababang level na. Hindi ko na yata kaya to, bulong ko sa sarili ko, habang isinasabunot ang mga daliri ko sa buhok ko sa sobrang frustrasyon. Your fundamental analysis is flawed. Isang boses, malalim at kalmado, ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ako. Nakatayo sa may pintuan ng library si Oliver. Nakasuot pa rin ang kanyang office attire, pero niluwagan na niya ang kanyang kurbata. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon nanonood. Anong ginagawa mo rito? Nauutal kong tanong, sabay sara ng laptop ko na parabang nahuli akong gumagawa ng isang krimen. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga sapatos ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal na karpet. Huminto siya sa likuran ng silyang kinaupuan ko. You're focusing too much on their past performance. This is a tech startup. Their value is in their potential, not their history. Yumuko siya para tingnan ang screen ng laptop ko. Bigla, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan malapit sa akin. Naamoy ko ang kanyang pabango, isang bagay na malinis at soble, amoy mamahaling sabon at kumpiyansa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa kung anuman. Buksan mo, utos niya. Nag-aalangan man, binuksan ko ulit ang laptop. Ang kanyang daliri, mahaba at matigas, ay dumapo sa tabi ng aking kamay sa ibabaw ng trackpad. Here, sabi niya, itinuturo ang isang graph. Your cash flow projection is too conservative. You didn't factor in the new government subsidies for green technology. Nakatitig lang ako sa daliri niya. Isang simpleng pagdikit, pero parang may kuryenteng gumapang sa braso ko. Inangat ko ang tingin ko at nagtama ang aming mga mata. Ang distansya ng aming mga mukha ay ilang pulgada na lang. Sa malapitan, nakita ko ang bahagyang pagod sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kilay. Nakita ko ang isang Oliver na hindi lang isang malamig na kundi isang tao. Agad siyang umiwas ng tingin, bumalik ang atensyon sa laptop. Move this chart here, sabi niya, na parabang walang nangyari. And rephrase your executive summary. It sounds apologetic. You're not asking for money. You're presenting an opportunity. Sa sumunod na 2 oras, tinulungan niya ako. Hindi siya ngumingiti. Hindi siya nagbibiro. Pero sa bawat puna niya, sa bawat suhestyon niya, nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman mula sa isang lalaki, respeto. Hindi niya ako trinatong parang tanga. Hindi niya ako minamaliit.
Itinutuwid niya ang mga pagkakamali ko sa paraang propesyonal at direkta. May isang pagkakataon na sabay naming inabot ang mouse. Nagdikit ang aming mga kamay. Mabilis kong binawi ang kamay ko na parang napaso. Ngunit sa isang saglit, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Nang matapos kami, pasado 1:00 na ng madaling araw. Ang presentation sa screen ay mukhang propesyonal at matibay. Isang bagay na maipagmamalaki ko. Ayan, sabi ko, hindi makapaniwala. Tapos na. Tumingin ako sa kanya. Salamat, Oliver. Ito ang unang beses na sinabi ko ang pangalan niya nang hindi may kasamang galit o sarkasmo. Tumango lang siya. You did the work. I just pointed you in the right direction. Tumayo na siya. Get some rest, you look tired. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at naglakad palabas ng library. Iniwan akong mag-isa sa tahimik na silid. Nakatulala lang ako sa screen. Sa presentation na magkasama naming binuo. Hindi niya ako kailangang tulungan. Pwede niya akong pabayaan na magmukhang tanga sa harap ni Lola. Pero hindi niya ginawa. Habang nakaupo roon, sa gitna ng mga libro at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, isang realisasyon ang tumama sa akin. Isang realisasyon na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Cedric. Na-realize ko, hindi pala ang mga sigaw at masasakit na salita ang pinakamasakit na bagay na pwedeng maranasan ng isang babae. Hindi ang pisikal na sakit. Mas masakit pala yung hindi ka sinaktan pero binuhat ang loob mo. Dahil sa isang saglit na tulad nito, binigyan ka niya ng isang bagay na mas delikado pa kaysa sa galit. Binigyan ka niya ng pag-asa. At ang pag-asa, para sa isang taong sanay na sa kadiliman, ay mas nakakasilaw at mas nakakatakot kaysa sa apoy. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Kinabukasan matapos ang gabi sa library, nagising ako na may kakaibang bigat o gaan sa aking dibdib. Ang presentation na binuo namin ni Oliver ay nakahanda na sa aking laptop. Ang mga numero at salita doon ay hindi lang basta datos. Para sa akin, simbolo iyon ng isang bagay na kaya kong gawin, isang bagay na nabuo ko mula sa sarili kong, kahit pa may tulong, kakayahan. Sa almusal, isang mahabang mesa na naman ang pagitan namin ni Oliver. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng aming mga kubyerto sa pinggan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon ng hindi nakikitang tulay sa pagitan namin, isang tulay na binuo ng magdamag na pagtatrabaho at isang shared cup of coffee na iniabot sa akin ng isang katulong bandang hating gabi. Nag-angat ako ng tingin at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Mabilis siyang umiwas, pero nakita ko. Isang segundo lang iyon, pero sapat na. Tumango siya ng bahagya, isang tango na nagsasabing, good luck. Tumango rin ako pabalik. Iyon na ang pinakamahabang pag-uusap namin nang hindi gumagamit ng mga salita. 10:00 ng umaga. Nasa opisina ako ni Lola sa loob ng mansyon. Isang silid na puno ng antigong kasangkapan, mga libro at amoy ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa Nara, sa likod ng kanyang dambuhalang mesa. Ang kanyang mukha, gaya ng dati, ay isang blankong canvas. Simulan mo na, sabi niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang presentasyon ng oportunidad. Ang mga salita ni Oliver ay umalinggaw sa aking isipan. Inumpisahan ko. Sa una, nanginginig ang boses ko. Ang mga palad ko ay pinagpapawisan. Ngunit habang tumatagal, habang ipinapaliwanag ko ang market analysis, ang potential growth, ang mga proyeksyon na binuo namin ni Oliver, unti-unting bumabalik ang kumpiyansa ko. Hindi na ako si Lian na asawa ni Cedric. Hindi na ako si Lian na takot. Sa sandaling iyon, ako si Lian Coangco, isang babaeng nagpepresenta ng isang business plan. Nang matapos ako, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tinitigan ako ni Lola, ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Inihanda ko ang aking sarili sa kanyang pagpuna. Ngunit ang sinabi niya ay hindi masama. May ilang butas sa iyong risk assessment, pero ang iyong konklusyon ay matibay. Pag-aaralan ko ito. Mula kay Lola Flora, iyon ay katumbas na ng standing ovation. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang totoong ngiti. Ngunit ang sandali ng tagumpay na iyon ay biglang pinutol. Bumukas ng malakas ang pinto.
Pumasok si Yaya Dory, ang pinakamatagal ng katulong sa bahay, ang mukha'y namumutla at hingal na hingal. Senora Flora! Senora! Kailangan niyo pong makita ito. Yung gihis po. Nagkatinginan kami ni Lola. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas, isang senyales ng pagkairita sa biglaang pagkagambala. Ano na namang kaguluhan yan, Dory? Si Sir Cedric po. Sa isang iglap, nanlamig ang buong katawan ko. Parang may isang kamay na yelo ang humaplos sa batok ko. Mabilis na binuksan ni Lola ang malaking telebisyon na nakatago sa isang kabinet na kahoy. At doon, sa screen, bumungad sa amin ang isang live press conference. Ang entablado ay puno ng mga mikropono at kamera. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Cedric. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga, na para bang ilang araw na siyang umiiyak. Hawak-hawak niya ang isang malaking naka-frame na litrato, ang wedding picture namin. Mga kaibigan, mga kasama sa media, nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Isang perpektong pagganap ng isang nagdadalamhating asawa. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon, hindi bilang si Cedric de Villa, ang negosyante, kundi bilang isang asawa, isang asawang nagmamahal at desperadong naghahanap. Napahawak ako sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili ko. Hindi niya to ginagawa. Ang aking asawa, ang aking pinakamamahal na si Lian, huminto siya, pinunasan ang isang peking luha. She was taken from me. Ilang araw na siyang nawawala. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung sino ang kumuha sa kanya. Ang tanging alam ko lang ay bawat segundo na wala siya sa tabi ko ay isang impyerno. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang buong bansa ay nanonood sa drama na nilikha niya. Kinidnap daw bulong ni Yaya Dory na pahawak sa kanyang bibig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na sinungaling siya. Na siya ang demonyo. Pero wala akong magawa kundi panoorin ang kanyang nakakadiring pag-arte. Wala akong pakialam sa kung anuman ang motibo nila, pagpapatuloy ni Cedric, tumingin ng diretso sa kamera, na para bang ako mismo ang kinakausap niya. Pera. Kapangyarihan. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Ibibigay ko ang lahat. Ibalik niyo lang ang asawa ko. Lian, mahal ko, kung naririnig mo to, please, hold on, hahanapin kita. Hindi ako susuko. Isa iyong obra maestra ng manipulasyon. Binuo niya ang isang narrative kung saan siya ang biktima, ang kaawa-awang bayani. At ako ang damsel in distress na kailangang iligtas. O mas masahol pa, sa mata ng iba, baka ako pa ang masama, ang asawang tumakas na walang dahilan. Tumingin ako kay Lola. Habang ang lahat sa paligid ay nagpapanik, siya ay nakaupo pa rin ng tuwid sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo. Hindi siya kumukurap. Pero nakita ko ang pagputi ng kanyang mga buko sa pagkakahawak niya sa armrest ng kanyang silya. Galit siya. Isang tahimik, nag-ielong galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Queen style. Ang mga telepono sa mansyon ay nagsimulang magring ng sabay-sabay. Ang mga katulong ay nagkakagulo. Ang perpektong pagkakaayos ng mundo ni Lola Flora ay biglang gumuho dahil sa isang press conference. Yaya, patayin mo lahat ng telepono, utos ni Lola, ang boses ay kalmado ngunit may bakal. Marta, tawagan mo si Attorney Goles. Maghanda tayo ng isang opisyal na pahayag. Itatanggi natin ang lahat. Habang nagkakagulo ang lahat, isang anino ang pumasok sa silid. Si Oliver. Nakita niya siguro ang balita. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay madilim. Daniel won't be enough, Lola, sabi niya, ang kanyang boses ay pumutol sa lahat ng ingay. It will be his word against ours. Ang missing wife versus reclusive family. The public will side with him. We need to go on the offensive. Lahat kami ay napatingin sa kanya. At paano natin gagawin yon? Tanong ni Lola. Hindi sumagot si Oliver. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang nasa kabilang linya. Inilagay niya ito sa speakerphone. Amanda, Oliver Serrano here. Ang pangalan ay pamilyar. Si Amanda Cruz.
Isa sa mga pinakarespetado at kinatatakutang broadcast journalist sa bansa. Oliver. What a surprise! What can I do for you? Sagot ng babae sa kabilang linya, ang boses ay matalas at propesyonal. I have a story for you. An exclusive, sabi ni Oliver, ang tingin ay nakapako sa telebisyon kung saan patuloy pa ring umiiyak si Cedric. Natigilan ako. Ano ang ginagawa niya? Para akong nanonood ng isang laro ng chess sa pagitan ng mga grandmaster at ako ang pawn sa gitna ng board. I'm listening, sabi ni Amanda, halatang interesado. Cedric Davila is lying to the entire nation right now, diretsong sabi ni Oliver. His wife, Lian Cuangco, was not kidnapped. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. And how would you know this? Tumingin sa akin si Oliver. Isang tingin na tumago sa kaluluwa ko. Isang tingin na nagsasabing, magtiwala ka sa akin. At pagkatapos, ibinato niya ang bomba. Because she left him. She is with me. Napatigil ang mundo ko. Ang hininga ko ay naipit sa aking lalamunan. Kahit si Lola ay bahagyang napabuka ang bibig sa gulat. With you? In what capacity, Oliver? Are you protecting her? Tanong ni Amanda, ang kanyang boses ay puno na ng pananabik sa scoop. More than that, Amanda, sagot ni Oliver, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay malinaw at may bigat. Lian Cuangco and I are engaged to be married. Kung may nahulog na karayom sa sahig sa sandaling iyon, maririnig ko ito. Lahat kami, pati si Yaya Dory at ang iba pang katulong na nakikinig sa may pintuan, ay napanganga. Sa telebisyon, biglang nagkagulo ang mga reporter sa press conference ni Cedric. Tila nakarating na sa kanila ang balita. Ang mga tanong ay biglang nag-iba ng direksyon. Davila. Totoo po ba ang balita? Engaged na raw po ang asawa ninyo kay Oliver Serrano. Niloko po ba kayo ng asawa ninyo? Ang maskara ni Cedric ay biglang nabitak. Ang pagiging biktima ay nawala, napalitan ng purong, hindi adulteradong galit. Ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang mga ugat sa liig ay lumabas. Tumayo siya, itinapon ang hawak niyang wedding picture sa sahig. Nagkalat ang mga basag na salamin. Hinablot niya ang isang mikropono mula sa lamesa. Tumingin siya ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, na para bang ako mismo ang kaharap niya, na para bang kamilang dalawa ang nasa mundo. At pagkatapos, isinigaw niya ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan, mga salitang nangangako ng karahasan at kaguluhan. Hindi tapos kay. Ang mga pader ay puti. Ang sahig ay kulay abo. May isang maliit na florera sa mesa ng huwes na may 3 tangkay ng puting rosas na nagsisimula ng malanta. Iyon lang ang palamuti sa silid. Walang musika. Walang mga bisita na nagbubulungan. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng air conditioner na parang isang malungkot na buntong hininga na hindi matapos-tapos. Nakatayo ako roon, sa tabi ng isang lalaking ayon ko lang halos nakakausap, sa harap ng isang estrangherong magdedeklara sa aming mag-asawa. Nakasuot ako ng isang simpleng cream-colored na bestida na hanggang tuhod. Hindi ito bridal gown. Hindi rin ito ang pangarap kong suotin sa aking kasal. Walang belo, walang kumikinang na burda. Hindi ako nag-makeup, maliban sa manipis na lip balm na ipinahid ko kanina dahil nanunuyo ang aking mga labi sa kaba. Hindi ako mukhang bride. Mukha akong isang taong pupunta sa isang business meeting. Isang taong isusuko ang sarili. Sa aking tabi, si Oliver. Nakasuot ng isang dark gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Kalmado. Tahimik. Hindi matinag. Para siyang isang sihi na magpipirma ng ₱1 bilyong kontrata, hindi isang lalaking magpapakasal. Ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa huwes. Sa aming likuran, nakaupo si Lola Flora, tuwid na parang isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Sa tabi niya, isang abogado. Sa likod niya, isang bodyguard na nakatayo na parang estatwa. Walang kahit anong pagdiriwang. Ito ay isang transaksyon. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may isang tensyon na halos mahahawakan mo. Ang bigat ng mga desisyon. Ang bigat ng mga buhay na magbabago. Handa na ba kayong magpakasal? Tanong ng huwes, ang kanyang boses ay walang sigla,
na para bang isa lang itong ordinaryong araw sa opisina. Tumingin ako sa sahig. Ang mga puting sapatos ko ay tila napakaliit sa lawak ng sahig na kulay abo. Handa na ba ako? Ang tanong ay umalinggaw sa aking isipan. Para kay Lola. Para sa pamilya. Para sa sarili ko. Napapikit ako ng mariin. Kailangan ko tong gawin. Ito ang tanging paraan. Sa tabi ko, narinig ko ang mahinang paggalaw. Tumango si Oliver, isang maliit at tiyak na kilos. Walang pag-aalinlangan. Opo, ang sagot ko ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig. Isang pagsuko. Inilahad ni Oliver ang kanyang kamay. Nag-aalangan akong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng kanya. Ang kanyang palad ay mainit at tuyo. Hindi mahigpit ang hawak niya, pero hindi rin malamig. Isang hawak na nagsasabing, nandito ako. Tapusin na natin to. Ang seremonya ay mabilis. Ang mga salita ay tila walang kahulugan. To have and to hold, from this day forward, ang mga salitang dapat ay puno ng pangako, ay parang mga linya lang mula sa isang script na kailangan naming memoryahin. At pagkatapos, dumating ang katapusan. I now pronounce you husband and wife. Walang palakpakan. Walang masayang sigawan. At walang halik. Tumingin lang si Oliver sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim, hindi ko mabasa. Tumango siya, isang beses. Parang nagsasabing, mission accomplished. Tapos na, bulong niya, na para bang kami lang dalawa ang nasa silid. Eli? Sagot ko, tapos na nga. Ang kalayaan ko ay opisyal nang natapos, para magsimula ang isang bagong uri ng pagkakabihag. Oliver's point of view. Ang memorya ay itim at puti na may mga bahid ng kulay na lumilitaw paminsan-minsan. Parang isang lumang pelikula na pinapanood ko sa aking isipan ng paulit-ulit. Isang eleganteng debut sa isang hotel sa Greece. Kakadating ko lang mula sa New York, jet-lagged at walang interes sa mga social gathering. Dinala lang ako ng pinsan ko na nangakong 1 oras lang kami. Kasinungalingan. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang mga ngiti ay kalkulado. Ang mga tawa ay pinipigilan. Ang mga usapan ay tungkol sa pera at kapangyarihan. Lahat ay kulay abo sa aking paningin. Nakatayo ako sa isang sulok, nagmamasid, naghihintay na makatakas. At pagkatapos, sa gitna ng dagat ng mga peking tao, nakita ko siya. Hindi siya nakikipaghalubilo. Nakatayo siya malapit sa dessert table, nakasuot ng isang light blue na gown. Simple lang, pero sa kanya, nagmukha itong pinakamahal na damit sa buong silid. Walang kausap. Mag-isa niyang kinakain ang isang maliit na cupcake. Nakatingin siya sa sahig na para bang nahihiya siyang mag-angat ng tingin. At pagkatapos may nangyari. May natapong icing mula sa cupcake papunta sa kanyang damit. Imbes na mairita o magpanik, tumawa siya. Isang tahimik na tawa para sa sarili niya lang. Itinago niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, pero nakita ko ang kanyang mga mata na naging parang 2 crescent moon, nagniningning. Sa sandaling iyon, ang itim at puting mundo ko ay nagkaroon ng kulay. Asul. Ang kulay ng kanyang bestida. Sa dami ng babae sa ball, bakit siya pa? Ang babaeng mukhang naliligaw. Ang babaeng masayang kumakain ng cupcake ng mag-isa. Hindi kami nagkakilala. Hindi ako lumapit. Isa akong duwag. Ano naman ang sasabihin ko? Hi, nakita kitang natapunan ng icing. Bago pa ako makagawa ng kahit anong hakbang, nilapitan na siya ni Cedric de Villa. At ang liwanag sa kanyang mga mata ay dahan-dahang naglaho. Pero kinabukasan, ang unang ginawa ko ay tumawag sa aking sekretary. Hanapin mo ang pangalan ng isang babae. Lian ang pangalan niya. Kuang ko yata ang apelyido. Wala kaming celebratory lunch. Matapos ang seremonya, dinala kami ni Lola sa isang maliit at pribadong function room sa isang kalapit na hotel. Tahimik pa rin. Walang champagne. May pitsel lang ng iced tea sa gitna ng isang napakahabang mesa. Umupo kami sa magkabilang dulo ng mesa. Magkaharap, pero ang distansya sa pagitan namin ay parang 1 kilometro. Tumingin ako sa labas ng bintana. Umuulan. Tamang-tama sa okasyon. Alam mo, sabi ko, binabasag ang katahimikan.
This is the saddest wedding I've ever been to, T. At dalawa na ang napuntahan ko. Tumingin siya sa akin. May bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Amusement. O awa. At least hindi boring, sagot niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa akin. Talaga? Kasi pakiramdam ko para itong funeral ng freedom ko. Hindi na siya sumagot. Isang katahimik ang hindi nagalit pero malungkot. Ilang sandali pa, tumayo siya. Nagulat ako nang maglakad siya palibot sa mahabang mesa at huminto sa tabi ng aking silya. Para akong isang estudyanteng papagalitan ng prinsipal. Ngunit hindi siya nagsalita. May hinugot siya mula sa panloob na bulsa ng kanyang coat. Isang maliit, medyo luma ng litrato, ang mga gilid ay bahagyang kupas. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ko. Ako. Nakatingin ako sa litrato ng isang mas batang bersyon ng sarili ko. Naka-light blue na gown, tumatawa, habang may maliit na mansa ng icing sa aking dibdib. Ang litratong iyon, kuha sa debut ni Cassandra. Nag-angat ako ng tingin mula sa litrato papunta sa kanya. Gulat. Naguguluhan. Bakit? Tumingin siya sa malayo na para bang binabalikan ang isang gabing matagal nang lumipas. Hindi ko alam kung para saan to, sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa dati. Pero 3 years ko nang tinatago yan. Napatulala ako. Bakit mo tinago? Kasi that night, I wanted to talk to you. But didn't. I guess ngayon lang binigay ng panahon yung chance. Ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi ko alam na umiiral ay biglang nagkabit-kabit. Ang lalaking matagal ko nang nararamdamang nakatingin sa akin sa mga social events. Ang estrangherong palaging nasa isang sulok. Siya pala iyon. So, sabi ko, halos pabulong. Ikaw pala yung lalaking di ko napansin noon pero ngayon, asawa ko na. Nasa isang hotel suite kami. Malaki at impersonal. Binuok ni Lola para sa aming unang gabi. Isang malaking kalokohan. Nakaupo ako sa gilid ng napakalaking kama. Ang aking puting bestida ay nakasabit sa aparador, mukhang multo sa dilim. Nakasuot lang ako ng bathrobe ng hotel na masyadong malaki para sa akin. Ang mga manggas ay lumalagpas sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang isip ko ay isang magulong sinulid, mula sa malamig na seremonya, sa litratong nagpakita ng isang nakaraang hindi ko alam, hanggang sa katotohanang ang lalaking may-ari ng litratong iyon ay asawa ko na ngayon. Hindi ko alam kung matutulog ba ako, o tatakbo palabas at hindi nalilingon pa. Isang mahinang katok sa pinto ng kwarto ang pumutol sa aking pag-iisip. Pumasok si Oliver. Hindi na niya suot ang kanyang suit. Nakasuot na lang siya ng itim na t-shirt at gray na sweatpants. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang 2 puting mug. Lumapit siya ng walang imik. Inabot niya sa akin ang isang mug. Naamoy ko agad ito. Hot chocolate. Hindi champagne. Hindi wine. Hot chocolate. Ang amoy nito ay nagbalik sa akin sa aking pagkabata, sa mga gabing umuulan sa probinsya. Tahimik. Umupo siya sa isang sofa na di kalayuan sa kama, pinapanatili ang distansya sa pagitan namin. Humigop siya mula sa kanyang mug. Wala kang kailangang gawin, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay kalmado. Pwede kang matulog o umalis. This room is yours. I'll sleep on the couch. Pero isang bagay lang, T. Ibinaba niya ang kanyang mug at kinuha ang kanyang phone. Pagkatapos ng ilang pagpindot, iniharap niya sa akin ang screen. Isang kisi screen cap. Malinaw kahit medyo malabo. Ang petsa at oras sa ibaba ay kaninang hapon lang, habang nasa City Hall kami. Si Cedric. Nakatayo siya sa tapat ng gate ng condominium building kung saan nakatira ang nakababata kong kapatid. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa itaas, na para bang isang lobong nag-aabang sa kanyang biktima. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang init mula sa hot chocolate ay biglang nawala. Bantay sarado ka, Lian, sabi ni Oliver, ang boses niya ay seryoso na ngayon. Pinabantayan ko lahat ng miyembro ng pamilya mo. Kahit sa kasal natin, hindi pa rin safe. He's hunting you. Ibinaba ko ang mug sa bedside table, nanginginig ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang singsing sa aking daliri, pagkatapos ay ang lalaking nakaupo sa sofa,
at ang imahe ni Cedric sa screen ang telepono. Pakasal na nga kami pero parang lalo akong naging bihag. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga kuang ko pagkatapos ng civil wedding ay mas nakakabingi pa kaysa sa katahimikan sa loob ng City Hall. Dito, ang bawat sulok ay may alaala, ang bawat anino ay tila may ibinubulong. Ang hangin ay mabigat, parang may isang bagyong nagbabadyang dumating. Dumiretso ako sa aking kwarto. Ang sweet na parang gintong hawla. Umupo ako sa harap ng lumang salamin na gawa sa Nara. Ang refleksyon ko ay isang babaeng hindi ko nakilala. Ang singsing sa aking daliri ay malamig at banyaga. Hawak-hawak ko pa rin ang litratong 3 taon nang itinatago ni Oliver. Isang patunay na minsan, sa malayong nakaraan, may isang taong nakakita sa akin, sa totoong ako. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin. Sino ka na, Lian? Isa ka na namang asawa. Isa ka na namang kuang ko na may pananagutan. Pero sa pagkakataong ito, mas komplikado. Mas malalim. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Si Yaya Minda, ang matandang kasambahay na nakakita sa aking paglaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Iha, sabi niya, ang boses ay mahina. Gusto kang kausapin ni Ma'am Honorata. Nasa study room daw niya. Ang pangalan ni Lola ay tumama sa akin na parang yelo. Honorata. Hindi Lola. Ang pangalan ng babaeng humuhubog sa aking kapalaran. Tumayo ako. Walang salitang namutawi sa aking mga labi. Ngunit sa puso ko, nag-aalab ang isang apoy. May galit. May tanong. At higit sa lahat, may takot. Takot sa kung ano pa ang kaya niyang gawin para lang makuha ang gusto niya. Ang study room ni Lola ay madilim gaya ng dati. Tanging isang lampara sa kanyang mesa ang nagbibigay liwanag na lumilikha ng mahahabang anino sa mga pader na puno ng libro. Amoy lumang papel at kapangyarihan. Nakaupo siya sa kanyang silyang may mataas na sandalan na para bang isang trono. Nakasuot siya ng isang dark blue na barot saya, ang kanyang buhok ay perpektong nakapusod. Ang kanyang postura ay hindi nagbabago, kalmado, kontrolado, makapangyarihan. Upo ka, Lian, sabi niya, hindi man lang ako tiningnan. O mas gusto mong tawagin na kita ngayon bilang asawa ng isang Serrano. Hindi ako umimik. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid, tinitingnan siya ng diretsyo. Ang takot ko ay napalitan ng tapang na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Bakit? Yun lang ang tanong ko. Bakit mo ginawa to? Lahat-lahat. Si Cedric, ang kasal, itong circus ng buhay ko. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Tumayo siya, ang kanyang kilos ay marahan at sinadya. Lumakad siya papunta sa isang antigong aparador na gawa sa kahoy. May binuksan siyang drawer. May kinuha siya, isang lumang diary na nababalutan ng kupas na leather. Dahan-dahan niya itong binuksan sa gitna. At habang nakatingin siya sa mga pahina, ang kanyang boses ay nagsimulang magsalaysay. Isang boses na nagmumula sa malayong nakaraan. Black and white flashback style. Ang boses ni Lola ay maririnig sa background. Noong kabataan ko, Lian, ang pag-ibig ay isang kasalanan kung hindi ito naaayon sa yaman at pangalan. Hindi ako pinayagan ng pamilya ko na mahalin ang isang taong sa tingin nila ay hindi karapat-dapat. Isang simpleng inhinyero. Ang ama ni Oliver. Flashback, isang dalaga, si Honorata, mga 22 taong gulang. Umiiyak sa tabi ng bintana ng isang lumang bahay. Sa labas, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng sundalo ang naglalakad papalayo. Hindi ang inhinyero. Ibang lalaki. Pero hindi ang ama ni Oliver ang tunay kong minahal. Ang boses ni Lola ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ang tunay kong minahal ay isang sundalo. Si Lucas. Ipinagbabawal. Impossible. Pero minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. At bago siya ipadala sa isang digmaan na hindi na niya nabalikan may nangyari sa amin. Buntis ako noon, Lian. At pinili kong itago ang katotohanan. Pinakasalan ko ang inhinyero, ang lalaking ipinagkasundo sa akin. Isang mabuting tao. Inako niya ang lahat. Pinalaki niya si Oliver na parang tunay niyang anak. Hindi niya kailanman nalaman ang totoo.
Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nakatayo ako, hindi makahinga. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Anong-anong ibig mong sabihin? Tumingin sa akin si Lola, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Si Oliver hindi siya tunay na Serrano. Dugo ni Lucas, ang dugo ng lalaking pinakamamahal ko, ang nananalaytay sa kanya. Anak siya ng lalaking gusto ko talagang makasama. Pero hindi pwede noon. Kaya ngayon, ginagawa ko ang lahat para maibigay sa kanya, at sa iyo, ang buhay na hindi ko nakuha. Bago pa man ako makapag-react, isang malakas na ingay ang bumasag sa pag-amin ni Lola. Isang tunog ng nabasag na salamin mula sa ibaba, sinundan ng mga sigaw. Akin ni Elian. Ang boses na iyon. Ang boses na nagdulot sa akin ng mga bangungot. Si Cedric. Nagkatinginan kami ni Lola. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng galit. Mabilis akong tumakbo palabas ng study. Pagbaba ko ng hagdanan, nakita ko ang eksena. Pira-piraso ng isang mamahaling vase ang nakakalat sa sahig. Si Yaya Minda ay sumisigaw sa takot. At si Cedric, nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Duguan ng isa niyang kamay, mahigpit na hawak ang basag na liig ng isang bote ng alak, na ginagamit niyang parang patalim. Nasaan siya? Sigaw niya, nilibot ang tingin sa buong bahay. Biglang may mabilis na aninong dumaan sa aking gilid. Si Oliver. Galing sa itaas, tumakbo siya pababa, ang mukha ay seryoso at galit. Humarang siya sa pagitan ko at ni Cedric. Umalis ka, De Villa, sabi ni Oliver, ang boses ay malamig pero mapanganib. Tumawa si Cedric, isang tawang nakakakilabot. Bakit? Itinatago mo ang asawa ko. Niloko mo ako. Niloko ninyong lahat ako. Ibinenta ninyo siya sa isang lalaking anak sa labas. Akala niyo hindi ko alam? Paano? Paano niya nalaman? Bumaba si Lola mula sa hagdanan. Kalmado. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan, pero parang isang reynang hindi natitinag. Itinukod niya ang kanyang baston sa sahig. Isang malakas na tunog na pumutol sa lahat ng ingay. Tung! Lahat ay napatingin sa kanya. Pagod na ako sa kababuyan mo, Cedric, sabi ni Lola, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Sa susunod na magkita tayo, hindi na sa mansyon ko. Sa korte na. Tila natauhan si Cedric sa boses ni Lola. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang desperadong tingin. Binitawan niya ang basag na bote. Lumagapak ito sa marmol na sahig. Naglakad siya palapit sa akin, nanginginig. Lian, sabi niya, ang boses ay pabulong at puno ng sakit. Alam mong hindi ito matatapos hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit mabilis na humarang si Oliver. Hinawakan ni Oliver ang braso ni Cedric ng mahigpit. Sinabi ko nang umalis ka, sabi ni Oliver, ang boses ay mababa at nagbabanta. O gusto mong ipakaladkad pa kita palabas? Tinitigan ni Cedric si Oliver, pagkatapos ay ako. May ngisi sa kanyang mga labi. Isang ngising puno ng panalo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Akala namin tapos na. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng malaking pinto, bigla siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon, puno ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa akin. Babalik ako, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. At gusto kong bawiin ang asawa ko, kahit sa hukuman. Naiwan kaming nakatayo sa gitna ng nagulong sala. Isinara ng mga bodyguard ang pinto. Si Oliver ay nasa tabi ko pa rin, ang kanyang katawan ay tensyonado. Si Lola ay bumalik sa kanyang upuan, tila biglang nanghina. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na ngayon ko lang nakita, pagod. Hindi lang si Cedric ang hahabol sa iyo, Lian, sabi niya. Ang sikreto ng pamilya ay nasa labas na. Simula ngayon, buong angkan ng mga kuangko at mga Serrano ang magbabantay sa bawat kilos mo. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang huling mga salita ay parang isang kadena na lalong humigpit sa aking liig. Dahil hindi lang puso mo ang nakataya ngayon pati na ang pangalan ng mga kuangko. Nakakalungkot man isipin, narito na tayo sa dulo ng kwento ni Lian at Oliver. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras,
Nagbuhos ng emosyon at sinamahan si Lian sa kanyang napakagulong paglalakbay. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, ramdam ko ang inyong presensya. Maraming salamat sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa inyong puso. Para sa akin na nagsulat nito, hindi naging madali ang paglalakbay kasama si Lian. Sa bawat sampal na tinanggap niya, parang may bahagi ko rin na nasaktan. Sa bawat luha niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Naging malaking hamon ang isulat ang kanyang kwento sa paraang totoo at hindi minamadali, lalo na sa mga sandaling parang wala ng pag-asa. Ngunit sa bawat tagpo na nakita ko ang kanyang pagbangon, ang kanyang tapang na unti-unting nahuhukay mula sa ilalim ng sakit, may kakaibang init na gumapang sa aking dibdib. Nakita ko rin si Oliver. Ang lalaking yelo na unti-unting nagpakita ng iba't ibang kulay. Ang kanyang pagiging misteryoso ay nagbigay ng kilig, pero mas naging makahulugan ang kanyang presensya sa mga tahimik na sandali, sa library, sa civil wedding. Ang pagbuo sa kanilang relasyon, mula sa isang transaksyon, tungo sa isang bagay na hindi pa natin alam kung ano, ay isang paglalakbay din para sa akin bilang manunulat. Masarap sa pakiramdam na makita silang dalawa, kahit awkward pa, ay nagsisimulang maghanap ng kanilang lugar sa mundo ng isa't isa. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong ibahagi ang ilang bagay na mahalaga para sa akin. Ang pamilya, importante. Ngunit ang pag-ibig sa sarili at ang pagpapatawad, lalo na sa mga nagkasala sa atin at sa ating sarili, ay mas mahalaga. Nais kong ipakita na kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan, kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang sumisilip sa dulo. Minsan, ang pag-asa ay hindi dumarating sa paraang inaasahan mo. Minsan, kailangan mo muna itong ipaglaban. At kung minsan, ang pinakamalaking lakas ay nagmumula sa mga pinakamalaking pagsubok. Sana, sa pagtatapos ng kabanatang ito, may naiwan sa inyong puso at isipan. Ano ang pinakanagustuhan ninyong bahagi? Anong eksena ang tumatak sa inyo? Anong aral ang napulot ninyo? Nais kong marinig ang inyong tinig. Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga saloobin sa comments. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit sino pang sa tingin ninyo ay kailangan din ng ganitong uri ng kwento, kwento tungkol sa pag-ibig, pagbangon, at paghahanap ng sarili sa gitna ng kaguluhan. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod pang mga kwento. Buong puso. Ang inyong manunulat.